Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na naman pong bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Robel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Good day po sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po sa atin pong panibagong leksyon, and we are now lesson number 20 at ako po ay excited at ako po ay inspired na magpatuloy po ng atin pong pag-aaral sapagkat ito po ay nagmumula sa salita ng Panginoong Diyos, and I'm very much willing po mga kapatid na magbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoong Diyos. I'm praying na kayo po ay nasa mabuting kalagayan with your families and with your loved ones. Welcome once again. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na mapag-aralan ang inyong banal na salita. Salamat po sa pagsama at paggabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi nang ang lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Maging pagpapala din po ang aming mensahe na maibibigay sa mga tagapakinig at magamit po nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at mga challenges na pinagdadaanan ng bawat isa. Kayo po ang nakakaalam ng mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala na ipinagkaloob nyo sa amin. Tulungan nyo po kami na maging good steward sa mga blessings na ito. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyong pangalan. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tungo na po tayo sa ating pag-aaral ng bagong leksyon na may pamagat na ang huling paghuhukom. Nasa loob na ang horado, binasa na ang hatol, sarado na ang kaso. Ang araw ay mabilis na nalalapit na ang lahat ng nabubuhay ay susuriin ang kanilang buhay sa harap ng Diyos na nakakaalam ng lahat. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ngunit huwag hayaan ang alarma na ito sa iyo at magpakatatag. Milyon-milyon ang nakakita na ng mensahe ng paghatol na inihayag sa gabay sa pag-aaral na ito, at ito ay napakagandang balita. Sa apat na pagkakataon na binanggit ng aklat ng Apokalipsis ang dakilang paghatol, nagbubunga ito ng papuri at pasasalamat. Pero alam mo ba na mahigit 1,000 beses binanggit ng Biblia ang paghuhukom? Halos lahat ng nanunulat ng Biblia ay tinutukoy ito. Sa susunod na ilang minuto, magkakaroon ka ng tunay na pagbubukas ng mata sa napapabayaang paksang ito. Tandaan, may 3 yugto ng huling paghatol. Pantayan ang mga ito habang pinag-aaralan mo ang araling ito. Para sa unang tanong, ibinibigay ng Anghel Gabriel kay Daniel ang hula ng 1844, makalangit na paghukom. Ang unang yugto ng paghatol ay tinawag na pre-Advent judgment dahil ito ay nagaganap bago ang ikalawang pagdating ni Jesus. Anong grupo ng mga tao ang isa sa alang-alang sa unang yugto ng paghatol? Kailan ito matatapos, Pastor? Okay po. Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Lorraine. To answer the first question, mga kapatid, let's read 1 Peter chapter 4 verse 17. Ganito po nabanggit. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tapos po mga kapatid, nais ko pong bagitin sa inyo ang Revelation or ang huling aklat po ng Biblia. Sa Revelation chapter 22 ay meron pong binabanggit na mga kapatid na related sa atin pong binasa sa 1 Peter chapter 4. Ito pong binabanggit sa verse 11 and verse 12. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpapatuloy sa gayong pamumuhay at ang kabanalan o ang banal sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibinigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa.
So mga kapatid, kailan po mag-e-end yun pong tinatawag na pre-Advent judgment? It ends before the second coming of Jesus. Kasi po, ano din yung word itself, pre-Advent judgment. Bago po yung advent ng Panginoong Jesus for the second time around, there will be a judgment that is ongoing. So, kailan po siya nagsimula mga kapatid? So, later on, we will answer also it. Because it begins, mga kapatid, the beginning date po is 1844. If you remember, mga kapatid, inyo pong ibalikan po yung mga video po, yung mga recordings po natin. Ito po ay nasa guide number 18. Yun po ang tinatawag na Sanctuary Doctrine. Okay? Na-explain po doon, yun pong starting ng pre-Advent judgment. What happened, what took place on 1844. At kailan po mag-i-end yun pong pre-Advent judgment. So mga kapatid, that is the answer for the number 1. So nagsimula ang pre-Advent judgment, 1844, and it ends sa bago po pumarito ating po Panginoong Jesus. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, sino ang namumuno sa paghatol? Sino ang abogado ng depensa? Ang judge? Ang nag-aakusa? Sino ang saksi? Pastor? Ayan mga kapatid. So, since ang ating pong topic po sa mga sandaling ito is about judgment. So, meron po tayong concept about trial court. Okay? Meron pong tinatawag na gano'n. I'm not an attorney or I'm not a law expert, but those elements are present during the trial court. Meron pong judge, meron pong nag-aakusa, or yung tinatawag na prosecutor, at meron din pong defense. Meron pong abogado o na nagdidepensa doon po sa kanyang kliyente. So, those things, mga kapatid, ay also present in this tinatawag natin na pre-Advent judgment. Of course, the word itself, judgment, kailangan po talagang may hurado, meron pong nag-aakusa, and then meron pong inaakusahan, at syempre meron pong dumidepensa para po sa inaakusahan. Question, what is or who is the judge, mga kapatid? Dito po sa Daniel chapter 7, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Daniel chapter 7 ay ipinakita at pinakilala po dito kung sino po yung judge. Daniel chapter 7 verse 9 and 10. Sabi po dito, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman or Ancient of Days, nabubuhay magpakailanman. Naka-capital letter po mga kapatid, yung nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagdalagablab at mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Umanda siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. So mga kapatid, yun pong tinatawag na Ancient of Days or God the Father is the judge. Okay? Question, who is now our attorney or yung atin pong tagapamagitan in defense po natin mga kapatid? Ayon po dito po sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 1. Napakaganda po binabanggit kapatid, who is our advocate? Sino po yung atin pong attorney? 1 John chapter 2 verse 1. Mga anak, isinusulat ko sa inyo ito sa inyo upang huwag kayong magpakasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo Jesus ang matuwid. Tayo daw po ay, meron pong tagapamagitan. Walang iba kundi si Jesus. Siya po ang nagtatanggol po sa atin. Every time we are accused. And sino po itong accuser mga kapatid? Atin naman din pong basahin. Okay? Revelation chapter 12 verse 12 chapter 12 verse 9 and 10. Kaya ito po ang binabanggit mga kapatid. Okay? Pakinggan niyo po mabuti. Verse 9, sabi po dito, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos.
Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. So friends, our accuser is no other than Satan himself. Okay? Siya po ang nag-aakusa, tayo po ang naakusahan araw at gabi. Sapagkat araw at gabi mga kapatid tayo pinagkakasala. But praise the Lord, our Savior and Jesus Christ. He is the one um, who intercedes on our behalf. He is the one who advocates. He is the one who is our defense in the presence of the Father, mga kapatid. So, ang Panginoong Diyos, siya po ang atin pong tagahatol, tayo pong inaakusahan, and ang atin pong tagapagligtas na si Jesus, siya po yung atin pong attorney, kumbaga. Yan. So, mga kapatid, always remember, we have our advocate. We have our defense. Yes, pwede sabihin ng kaaway, oh, itong tao ito, sabihin niya sa Ama, itong taong ito ay nagkasala, etc., etc. He can have all the list of our sins. Pero mga kapatid, lagi pong tatakpan ng Satanas yung pinakadulo noong listahan ng kanyang kasalanan at sasabihin ni Jesus sa kanya, remove your hands please, remove your hands. Sasabi ng kaaway, ayoko kong tanggalin. In my imagination mga kapatid, sabi ng Panginoon, tanggalin mo yan. Pagkatanggal mga kapatid, kahit napakahaba ng listahan ng atin pong kasalanan, at the end, the bottom line there is, we are saved by grace. Mga kapatid, wala tayong dapat ikahiya o wala tayong dapat ikatakot sa pagharap sa paghukom ng ating pong Panginoon because we have our Jesus, our defense. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, ano ang pinagmulan ng ebidensyang ginamit sa pre-Advent judgment? Sa anong pamantayan hatulan ang lahat? Dahil alam na ng Diyos ang lahat tungkol sa bawat tao, bakit may paghatol? Pastor? Yan, mga kapatid, lahat naman ay alam po ng Panginoong Diyos na bakit po may paghatol. At ito masahin mga kapatid, saan po nagsimula yung ebidensya? Yun po mga sinusulat. Now, let's read Daniel chapter 7 verse 10. Daniel chapter 7 verse 10, ang sabi po dito, parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon, bukod sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Ito ating pong binasa kanina. Kumanda siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. So mga kapatid, meron po mga aklat, okay, na binabanggit po dito. Later on, we're going to explain that what are those books na pinapahayag mga kapatid. Dito rin po sa Revelation chapter 20 verse 12. Okay po, Revelation chapter 20 verse 12. Ito po ay isa pang aklat na binabanggit mga kapatid. Ito pong sinasabi sa verse 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, magdakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So mga kapatid, meron po tinatawag na mga books. Okay? Kanina sa Daniel chapter 7 verse 10, meron pong book na binuksan po doon. And then sa Revelation chapter 20, ay meron naman din pong mga books na binuksan. Okay? And then, dito po sa aklat po ng Santiago or sa James chapter 2, verse 12, meron pong binabanggit po na another book. Okay? James chapter 2, verse 12. Ito pong pagkakabanggit mga kapatid. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. So, mga kapatid, so always remember, okay? Last verse po sa question po na ito. 1 Corinthians. Okay po, 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Ayan, meron pong isa namang aklat na binabanggit mga kapatid. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel ng mga tao. So, mga kapatid, evidence for this court, sapagkat tayo po ay nasa korte, okay? Tayo po ay nasa trial court, comes from the books
okay, in which all the details of one's lives are recorded. Lahat po ng detalye ng atin pong ginawa, lihim man o hayag, ito po ay nakarecord sa aklat po ng atin pong Panginoong Diyos. In all the details ng atin pong ginagawa, ito po ay nakarecord. For the faithful, the record of prayer, repentance, and forgiveness of sin will be there for all to see. The records will prove that God's power enabled Christians to live changed lives. God is pleased with His saints and will delight in sharing the evidence of their lives. The judgment will confirm that there is no condemnation to those who are in Christ. So sa aklat po na yun mga kapatid, ay na-prove ng accuser, lalong higit po natin pong Panginoon, na tayo po ay karapat dapat na tumira sa langit na bayan sapagkat we accepted Christ and Christ saved us, of course. Mga minamahal na mga kapatid, the Ten Commandments law is God's standard in the judgment. Yun po 10 utos, yun po yung standard daw po ng paghahatol po ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So always remember, okay? Always remember po mga kapatid, na ang bawat ginagawa ng tao, ito po yung naka-record po sa Book of Remembrance. Okay? Now, yun mga naman sa Book of Life, yun po ay yung mga mabubuting ginawa ng mga taong nagpapasakop sa atin pong Panginoong Diyos. Note that the praise and glory are given to God for the way He handles the judgment. Lahat po ng papuri after that judgment ay naa-address po sa atin pong Panginoong Jesus. Salamat po, Pastor, sa ika-4 na tanong. Anong bahagi ng buhay ng isang tao ang isinasaalang-alang sa paghatol sa pre-advent judgment? Ano ang nako-confirm? Paano maibibigay ang mga gantimpala? Pastor? Ayan po mga kapatid. Anong bahagi daw? Okay? Ito pinabanggit ko na pero for the sake sa mga verses na more na magpapaliwanag po sa atin, let's read Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ito pang binabanggit. Lahat ng gawain or lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Friends, listen to this. Every acts, every words, ito po'y hahantong sa paghahatol ng Panginoong Diyos. Now, don't ever think na ang judgment or paghahatol ay masamang word. Ito po'y mabuting word, mga kapatid. Mabuti siya in a sense, pag mabuti nagawa mo, ang final verdict or judgment will be, you are innocent. You are guiltless. Yan po yung pronouncement after the trial. However, this is a bad word. Yung salitang judgment, if you are guilty, ang pronouncement po mga kapatid, guilty ka beyond reasonable doubt. Kasi yung defense, hindi mo tinanggap yung grace na binigay ng Panginoon, yung salvation, hindi mo tinanggap. So yung kasalanan mo ay talagang ikikredit sa iyo at wala pong magbubura nun sapagkat hindi mo tinanggap yung dugo na may kapangyarihang bumura sa kasalanan mo, mga kapatid, sa kasalanan po natin. Okay? So, ito pa binabanggit mga kapatid sa Matthew chapter 13. Kasi ang tanong po ay kailan po or ano po i-consider sa judgment sa buhay ng tao. At ibang binanggit kanina, lahat ng gawa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ngunit dito po sa Matthew chapter 13, binabanggit po dito sa verse 30, yan, binabanggit po dito mga kapatid, basahin ko po sa inyo, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang mga trigo habang sa anihan. Okay, sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin mo muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sakasunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Mga kapatid, there is what we call separation of the saved and the condemned. Sa verse 41, binabanggit nga po dito, ipag-utos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian lang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. So mga kapatid, always remember, okay, ang Panginoong Diyos, hahatulan niya lahat ng mga gumagawa
mabuti man yan o masama. Ang kanya nga pong example, mga kapatid, yung trigo at yung damo. Kasi yung damo, mga kapatid, kasabay talagang tumutubo yan ng mga trigo. At first, hindi mo pa ma-identify yan. Pero, yung trigo, mamamunga, yung damo naman, wala siyang bunga, mga kapatid. So, una pong utos ng Panginoong Diyos para sa damo, bibigkisin siya ng mga mag-harvest at tatapon upang sunugin. Pero yung trigo, mga kapatid, dadalhin po doon sa kamalig or doon po sa langit na bayan. So, ikaw na lumalago ngayon, the question is, saan ka lumalago? Saan ako lumalago? Ako ba ay nagiging trigo habang ako po ay lumalago? Or ako po ay talaga identified bilang isang damo na lahat ng aking ginagawa ay puro na lamang pagkakasala at hindi ko man lang tinatanggap ang kaligtasan ng aking Panginoong Jesus. Salamat po, Pastor. Para sa ikalimang tanong, anong grupo ang nasasangkot sa makalangit na paghatol sa loob ng 1,000 years ng Apokalipsis chapter 20? Ano ang layunin nitong ikalawang yugto ng paghatol? Pastor? Ayan, mga kapatid. Kanina po atin pong napag-aralan yung una pong yugto ng paghatol. Ang tinatawag po na pre-Advent judgment. Meron pong ginagawang kasalukuyang judgment bago po yung pagpaparito ng Panginoon. However, meron pong pangalawang yugto ng judgment po na ito. Ito po yung during 1,000 years. Okay? Atin pong basahin, mga kapatid. Napakaganda po atin pong basahin ng salita ng Panginoong Diyos. Binabanggit po dito ni Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 2 and 3. Yan, pakinggan niyo po mabuti, mga kapatid. 1 Corinthians 6, verse 2 and 3. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? So, mga kapatid, listen. Tayo daw po ay hahatol sa mga anghel. Magiging hurado po tayo. During 1,000 years na bakasyon sa langit, let me read another verse, okay, before I forgot. Okay, Revelation chapter 20, verse 4. Okay, at before I explain further, okay, 20 verse 4 ng Revelation. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang mga noo kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ikaw at ako, someday sa pagpaparito ng Panginoong Diyos, pagkatapos ng first phase of judgment, during 1,000 years, sapagkat meron pong katanungan po na mag-raise or mapapakinggan doon sa langit, mga kapatid. Kasi ang mga tanong po doon ay, bakit si ganito, si ganyan ay hindi naligtas? Bakit si ganito naligtas na hindi pa nakalain ay naligtas? Because there in heaven, mga kapatid, you and I will become judged. We even judge those fallen angels na sumaid or pumanig kay Satanas at nagrebelde sa Panginoong Diyos. We will judge them. We will be given an opportunity to open the book of remembrance, mga kapatid. And there we will find out certain reasons bakit hindi po naligtas ang mga taong ine-expect nating maligtas, mga kapatid. So tayo po, let me repeat, ay makakasama po doon sa paghuhukom at atin pong hahatulan doon pong mga bagay na need natin na masagot, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, there is an ongoing judgment. Okay? That is for sure. But again, let me repeat, don't be afraid of this judgment. Huwag po kayo matakot. We have our advocate. We have our Lord and Savior Jesus Christ. Every time na ikaw ay inaakusahan, every time you feel guilty at down na down sapagkat talagang ang nagawa mo sigurong kasalanan ay heinous or kasalanan talagang sa konsensya mo ay hindi na kayang patawarin ng Panginoon. Let me say it to you, friends. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon.
pag ikaw lamang ay sinserong humihingi ng kapatawaran. Because repentance is, it means turning away from sin. Friends, if you turn away from sins and you accept that precious grace of God and our Savior Jesus Christ, ikaw po ay mapapatawad po without any second thought. Ikaw po'y papatawarin natin pong Panginoon. So therefore, friends, sa judgment na nangyayari ngayon, wala tayong dapat ikatakot sapagkat ikaw ay sure sa kaligtasan if you have that attorney, quote-unquote, or our advocate, our Lord and Savior Jesus Christ. If that is your prayer, na patuloy na humawak sa promise ng forgiveness and promise of defense through our Lord and Savior Jesus Christ, if that is your prayer, let me pray for you. Lord God in heaven, maraming salamat po, Amang Banal. Pinaunawa niyo po sa amin po ngayong gabi na meron pong nangyayari at kasalukuyan pong paghahatol or judgment, the pre-advent judgment. And Lord, we discover this wonderful moment na bagaman kami po ay tumatayo bilang isang inaakusahan, we have this hope na kami po ay hindi iniwan ng amin pong advocate, ng amin pong defense, ng amin pong attorney. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus na siyang namatay sa kalbaryo ng cross upang kami po yakapin at hindi pabayaan na patuloy at araw-gabing akusahan ng kaaway. Lord, thank you because we have our friend. He is not just our attorney, our defense, but He is our friend. Willing na kami po ipagtanggol sa lahat ng akusasyon ng kaaway. So Lord, for this, we praise you because we have our Lord and Savior Jesus Christ. We pray these things in His name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe at share nyo po ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis po nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng inyong mga experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment din nyo po sa comment section nang maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!